Matapos ang pag-rescue ni Seba kina Mafio at Shin, ay ngayon naman i-review na natin ang Chapter 147 at 148 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagsabog ng bomba. Nabuti na lang ay naihagis pa ni Shin palabas ng museum. Subalit ang pagsabog na iyon ay agad namang nakakuha ng atensyon ng lahat. Kaya sa videong ito, matutunghayan natin ang pagkilos ng JAA Defense Squad na siya namang makakaharap ng ating mga bida. Kaya this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter sa aftermath ng malakas na pagsabog. Lahat ay naalarma at nagtatanong, ano yun? May sumabog ba? Habang sina Kaji at Mafia naman ay nababahala sa kalagayan ni Shin, kaya dali-dali siyang nilapitan ni Seba at kinamusta. Hoy, ayos ka lang ba, sira ulong clairvoyant? Makikita natin si Shin na medyo nakatanggap talaga ng damage mula sa pagsabog at napapaubo. Sa isipan ni Seba, iniisip niyang pinahina ni Shin ang epekto ng bomba gamit ang pag-freeze dito bago sumabog. Kaya't sinabi pa niya kay Shin, ang galing ng ginawa mo kanina. Sagot naman ni Shin, alam ko, at least napigilan na natin ang terrorist plan ni Slur. Ngunit maya-maya pa biglang nakaramdam si Shin ng matinding sakit. Sa isip niya, ito ba ang after effect ng pagsabog? Para bang mahahati sa dalawang ulo ko sa sakit? At napansin na rin nila na marami ng mga tao ang nakatingin sa kanila. Kaya sabi ni Seba, kailangan na raw nilang umalis at tinanong kung kaya pa bang tumayo ni Shin. Pero bago pa sila makakilos, biglang may bumagsak mula sa itaas. Isang lalaki ang sabay na tumama sa ulo ni Shin at Seba dahilan para hindi na sila makagalaw. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Samejima, ang squad leader ng JAA Special Defense Forces. Gulat na gulat sina Shin at Seba at tinanong kung sino nga bang taong ito at bakit hindi sila makagalaw. Samantala pati sina Mafio at Kaji ay na-pin down na rin agad. Sa kabilang banda ipinakita ang isang JAA member na nakatingin sa monitor. Nakafocus ang CCTV kay Toramaru at sa lalaking may mask na tao. Sinabi ng agent na suspicious ang dalawang ito. Dahil dito nagbigay ng utos si Samejima, isarado ang lahat ng exits at siguraduhing makilala ng lahat ng JAA members ang mukha ng mga terorista. Dinagdag pa niya, hulihin ang babae, kung magre-resist, patahin agad. Sa isipan naman ni Mafio, kabado siya, masama ito, may bomba rin ang katawan ni Toramaru. Tinalong ng isang agent kung hindi raw ba magpapanik ang mga tao kapag isinara ang exits. Sagot ni Samejima, wala raw siya ang pakialam, basta kailangan nilang kumilos bago pa makawala ang mga terorista. Kaya agad nilang sinalyuhan ang lahat ng exits dahilan para maalarma ang lahat ng bisita na nagtaka kung bakit hindi sila pinapalabas. Sa JAA site naman, agad ipinaskil ang mukha ni Toramaru. Ang sino mang makakahuli sa kanya ay mapopromote sa second class. Samantala naroon din sina Shishiba at Nagumo. Ayon kay Shishiba, siguradong magdudulot ito ng panik. Pero sagot ni Nagumo, kung masyadong tahimik ang silid, mahihirapan ng isang mayahaing tao na makapasok. Nalito si Shishiba at tinanong kung ano bang pinagsasabi mo. Balik kina Shin. Pilit niyang ipinaliwanag kay Samejima, hindi kami terorista. Huwag niyong patayin ang babaeng yun. May bomba ang katawan niya. Pero sagot ni Samejima, tumahimik ka. Hindi kami makikinig sa mga kasamahan ni X. Tinatarget niyo ba ang chairman? Akala nyo ba'y maiisahan nyo kami sa pamamagitan ng paghalo sa mga tao? Minamaliit nyo ang JAA. Tapos na kayo. Sa isip ni Shin, masama ito. Kung papatayin nila si Toramaru, sasabog ang bomba at maraming inosenteng tao ang mamamatay. Kailangan naming protektahan si Toramaru. Samantala, sa first floor entrance, maririnig na ang mga tao na humihiling na palabasin na sila. Pero ang sagot ng isang JAA member, paumanhin, may emergency situation. At habang nagkakagulo na ang mga kaibigan, makikita naman natin si Toramaru na umiiyak. Sa kanyang isipan, inisip niya na ang sumabog kanina ay si Mafuyu dahil hinamon nito ang utos at kaya namatay. Ang nasa isip niya, mabuti pa sana kung sinubukan ko na lang siyang pigilan kanina. Ano ba ang ginagawa ko rito? Lagi na lang ganito. Wala akong sariling goals, laging sumasabay lang sa gusto ng iba, zero self-esteem, walang priority sa sarili. Pero kahit paano, ang pag-develop ko ng sarili para sa ibang tao ay nakakatulong naman para makalimot ako sa mga masamang bagay noon. Maya-maya pa, nilapitan siya ng tatlong lalaki at sinabihal, huwag kang kikilos. Sa isip ni Toramaru, hindi maaari. Sa ganitong oras pa may nambabastos pa. Kaya diretsahan niyang sinabi,
Sa tingin nyo ba easy to get lang ako? Manyak kayo, nambabastos kayo ng isang high school girl. Ngulit sagot ng isa habang nakatutok ang baril, nagtatrabaho ka kay X, di ba? Gumawa ka rito ng kahit na ano, siguradong patay ka! Nagulat si Toramaru at nasabi sa isip, mga JAA sila. Alam na nila, pero paano? Patay na ako rito. Ano na ngayon, Master X? Bigla na lang isa sa tatlong lalaki ang bumagsak, dahilan para magulat ang dalawa. Anong nangyari? Nahimatay ba siya? Natulog lang ba bigla? Habang nagsasalita pa sila, bigla namang hinawakan ng isang mysterious na tao ang baril ng isa. Mabilis niyang dinisassemble ito, sabay sinakal siya. Gulat na gulat ang isa pang lalaki at habang sinusubukan niyang mag-report gamit ang transmission device kung ano ang sitwasyon sa entrance, bigla na lang siyang inatake. At doon nakita natin na ang umatake pala ay si Sakamoto. Mabilis niyang pinahimatay ang lalaki, sabay kinuha ang mic at sinabi sa kabilang linya na ayos lang ang sitwasyon dito. Nagulat si Toramaru at nasabi, si Sakamoto? Sagot naman ni Sakamoto, mukhang nagkakagulo na ang sitwasyon ngayon. Sa isip ni Sakamoto, naalala ko ang babaeng ito. Siya yung galing JCC test. Siya pala ang fan ko noon. Biglang naiyak si Toramaru nang tanungin siya ni Sakamoto kung bakit siya inatake ng mga iyon. Sagot ni Toramaru, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung bakit lumalaban kami. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto ni Master X. Dapat nasa JCC ako ngayon, nagtitake ng classes, nagha-hangout, pumupunta sa dates. Dapat normal lang ang buhay ko. Ano ba ang ginagawa ko rito? Nguit bigla silang pinaputukan ng isang JAA member na nagsabing nakita na niya ang babae. Kaya't sinabihan ni Sakamoto si Toramaru, so tinatarget kanila bilang assassin ni X. Agad namang sumagot si Toramaru, Sakamoto, lumayo ka. May bomba sa katawan ko. Ayokong madamay ka kung sasabog ito. Nagulat si Sakamoto at nasabi, bomba. Sabay pisil niya sa poste ng napakalakas dahil sa galit. Sa isip niya, hanggang saan pa ba ibababa ni Uzuki ang kanyang pagkatao? Kaya diretsahan niyang sinabi kay Toramaru na aalis na tayo rito. Pero sagot ni Toramaru, imposible yan. Nakasarado ang entrance. Kailangan pa nating harapin ang lahat ng assassins dito sa loob ng museum. Wala na, so umauna ako. Ngunit sagot ni Sakamoto, ayos lang, dumikit ka lang sa akin. Nagulat si Toramaru at naitanong, bakit? Habang tinitignan siya ni Sakamoto, sa isip naman ni Toramaru, habang mas lalo ko siyang tinitigdan, isa lang siyang regular na middle-aged na lalaki at mataba pa. Patawad Sakamoto pero hindi na ako fan mo. Fan na ako ni X. Magkaedad pa kayo pero ang layo ng imahe nyo. Ang sama ng panahon. Pero diretsahan siyang sinabihan ulit ni Sakamoto na, anyway, alis na tayo. Mas napapansin ka rito. Sa isip naman ni Toramaru, ikaw kaya ang mas napapansin dito. At doon nagsimulang tumakbo ang dalawa. May nakita agad sa kanila at sinabing, yun ang babae. Pero ano bang ginagawa ng matabang lalaki nyo na kasama niya? Sabay utos nito sa kanyang kasama na, ilid natin sila papasok sa pinakaloob ng museum, pero maingat tayo. Alam mo naman sino ang hinihintay sa kanila. At pagkatapos noon, nagpalit sina Sakamoto at Toramaru ng damit. Sabi ni Sakamoto, ang uniform mo kasi sobrang standout sa publiko. Nasabi naman ni Toramaru na matching outfits. Habang ang ibang mga tao ay natatawa at napansin sila kasi napagkamalan silang mag-ama. Nasabi naman ni Toramaru sa kanyang isipan na nakakahiya raw. Hindi naman niya ito ama. Matapos yon, ay nagbayad na si Sakamoto sa counter. Napansin naman ni Toramaru na pambaka pa talaga ang wallet nito at nasabi niya sa kanyang isipan, tss, may pambata pang pitaka. Hindi talaga ito maangas. Dagdag pa niya, tuluyan na raw sinisira ni Sakamoto ang kanyang dating memorya nito noon, na kung saan ay sobrang gwapo pa raw si Sakamoto nung una silang nagkita. Pero ngayon, ewan na lang daw. Dito na siya nagpasalamat kay Sakamoto at sinabi, huwag ka naman na mag-alala sa akin. Mamamatay na lang ako bilang fan ni Master X. Kung iisipin ko nga, kung mamamatay ka para sa iyong idol, masasabi kong magandang paraan na rin yun ng pagkamatay. Makikita naman ng cashier na nag-alok, gusto niyo po ba ng bag? Ngulit biglang kinuha ng lalaki ang isang baril mula sa bag at binaril sila. Buti na lang ay naiwasan ito ni Sakamoto. Sabay kumuha si Sakamoto ng isang kitchen knife na may sword design. Mabilis niyang sinaksak ang kamay ng lalaki at kinuha ang baril. Dalawa pang kalaban ng papalapit mula sa kanilang likuran, pero ginamit ni Sakamoto ang cashier bilang panangga at pinagbabaril ang dalawa.
tinamaan sa mga binti. Pagkatapos, tinapos niya ang cashier sa isang mabilis na galaw at tuluyan ng umalis. Makikita ang tatlong kalaban na nakahandusay habang lumitat naman sina Sakamoto at Toramaru sa Japan Historic Assassin Area. Dito, isang tao ang nagcamouflage sa pader at biglang umatake gamit ang kusarigama. Nasabi naman ni Sakamoto sa kanyang isipan na isang kusarigama weapon. Ang kalaban ay nagsabing ito raw ang kanyang tahanan, isang lugar na puno ng iba't ibang uri ng ninja weapon, at ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Ninininman, isang ninja assassin. Kumuha si Sakamoto ng isang transmission device na iniikot-ikot niya. Natawa ang ninja at sinabing, "Yan ba ang tinatawag mong kusarigama? Anong klaseng biro yan?" Ngunit mabilis niyang inatake ni Sakamoto at tinamaan sa mask dahilan para mawalan siya ng balanse. Dito niya sinabing ipapakita niya ang tunay na kahulugan ng isang ninja. Ngunit kumuha si Sakamoto ng papel, mabilis na nagtupi at nakagawa ng isang origami shuriken. Nang umatake ang ninja gamit ng kanyang samurai sword, sinalubong ito ni Sakamoto gamit ang paper shuriken na pumutol pa mismo sa espada. Nagulat ang ninja. Origami? Sinabihan niya ni Sakamoto si Toramaru, "Walang mali kung fan ka ng iba. Lahat tayo may taong tinitingala. Pero bakit hindi mo bigyan ng kaunting paghanga ang sarili mo? Magkaroon ka ng direksyon, maging fan ka ng sarili mo." Mga silitang gumulat kay Toramaru habang dumarating naman ang mga backup assassins. Isa-isang pinabagsak ni Sakamoto silang lahat. Matapos ang matinding labanan, nakatayo na si Sakamoto sa ibabaw ng mga natalong assassins. Dito na sinabi ni Toramaru, "Fan ng sarili ko? Hindi! Isa na akong fan ulit ni Sakamoto." Sabay iyak nito, habang si Sakamoto naman ay napaisip, "Wala pa ring silbi ang advice ko ah." Grabe! Single-handedly inubos ni Sakamoto ang lahat ng assassins na nakadeploy laban sa kanila. Pero siw-siw lang yun sa mga susunod na mangyari. Dahil sa mga darating na kabana, ito ang pinakamalaking threat ng JAA, ang kanilang kahaharapin. Kaya sa susunod na chapter mga kaibigan, ay dito na talaga magsisimula ang peak after peak na laban na pinakahihintay natin. So tutok lang kayo dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan yung video, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.